Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-30 araw ng Mayo, taong pangkasalukuyan. Mula sa himpilan ng Sustainable Livelihood Program National Program Management Office, ako si Thea Arnicilia, ang maghatid sa inyo ng news updates mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP. Dito lang sa Binhi News. Sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, narito ang mga eksklusibong balita na dapat inyong tunghayan. Iba't ibang mga universidad, ahensya at pribadong organisasyon bagong kasangga ng DSWD Field Office 5 sa implementasyon ng SLP. Tatlong SLP Association sa New Lucena, Iloilo, binigyan ng 1.5 million seed capital fund. SLP Zamboanga Isabela Provincial Cluster itinanghal bilang Best Support Office sa Regional Praise Awards ng DSWD Field Office 9. Rollout ng comprehensive training sa MC03 o SLP Omnibus Guidelines nasa huling bahagi na. Ito ang Binhi News. Mula sa Bicol Region, iba't ibang mga universidad, ahensya at pribadong organisasyon bagong kasangga ng DSWD Field Office 5 sa implementasyon ng SLP. At trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair isinagawa sa Bicol. 24 na Bicolano tanggap sa trabaho at sumangguni sa SLP para sa tulong pangkabuhayan. Para sa iba pang kaganapan sa rehiyon, balita'y hatid sa atin ni Jerny Delgado, SLP Social Marketing Officer mula sa DSWD Field Office 5. Maraming salamat, Ma'am Thea. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DSWD Field Office 5 Bicol Region sa iba't ibang ahensya at organisasyon sa Bicol upang mas mapaigting ang implementasyon ng Sustainable Livelihood Program sa rehiyon. Noong ika-5 ng Mayo, pinangunahan ni Regional Director Norman Laurio ang pagpirma ng mga opisyal na kasunduan sa pagitan ng DSWD Bicol at 10 mga bagong kasangga, kabilang na ang mga universidad, ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon. Ang mga bagong katuwang ng DSWD Bicol sa SLP ay ang Central Bicol State University, Partido State University, Sorsogon State University, Bicol State College of Applied Science and Technology, Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 5, Family Planning Organization of the Philippines Masbate, Young Men's Christian Association of Albay Incorporated, Cebuana Ruilier, Agribusiness Rural Bank, at Bicolanos Agriculture Cooperative. Sa kanyang mensahe, kinilala at binigyang pugay ni R.D. Laurio ang mahahalagang kontribusyon ng mga katuwang ng ahensya sa pagsulong ng sustainableng kabuhayan sa rehiyon. Hiniling niya ring mapanatili ang mga nasimulang kolaborasyon. These collaborations are integral in the efficient implementation of DSWD programs and services. Through these partnerships, we are able to move as one, a coordinated social service workforce that provides holistic livelihood interventions to Bicolanos' need. As we move forward, I have high hopes that we will be able to sustain this partnership and work hand in hand in promoting socio-economic progress and improving the quality of life of our fellow Bicolanos. Bukod sa formal na paglunsad ng kasunduan para sa SLP, pumirma rin ang mga bagong partners ng DSWD Bicol sa commitment wall at nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe ng pagsuporta sa naturang programa. Sa kasalukuyan, higit 50 non-government stakeholders at higit 130 government offices na ang naging katuwang ng DSWD Bicol SLP at patuloy pa itong dumarami. Samantala, sa ibang balita, 24 na mga Bicolano ang natanggap sa trabaho at naisangguni sa SLP para sa employment assistance sa naganap na trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair noong Marso ngayong taon sa Pili, Camarines Sur. Kabilang sila sa higit 3,000 mga benepisyaryo ng 4Ps
na nakibahagi sa nasabing job fair. Personal na dinalawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nasabing aktibidad. Bukod sa employment assistance, nagtayo rin ng product showcase sa nasabing lugar kung saan tinatayang higit 36,000 ang naging kabuuang benta ng mga SLP beneficiary sa pagtatapos ng nasabing job fair. Ma'am Thea, bukod sa mga nasabing aktibidad, tuloy-tuloy din ang paglunsad ng iba't ibang mga proyektong pangkabuhayan, pagsasagawa ng mga pagsasanay, at pagbibigay tulong kapital o panimula ng trabaho sa pamamagitan ng ating mga Angels in Red Vests upang mapaangat ang antas ng pamumuhay sa iba't ibang komunidad sa 6 na probinsya ng Bicol. Noong nakaraang taon, nakapaghatid ang DSWD Bicol ng tulong kapital at pagsasanay sa higit 20,000 Bicolano o katumbas ng 280,000 pesos na kabuuang tulong pinansyal. Ngayong taon, sa direksyon ni Pangulong Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian, maaasahan pong patuloy na paiigtingin ng DSWD Field Office 5 sa pamumuno ni R.D. Laurio ang kakayahan ng mga nangangailangang Bicolano na sumipol sa Bicol. Mula sa DSWD Field Office 5 at sa tahanan ng Bulkang Mayon, ito po si Journey Delgado, nagbabalita. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Balik po sa inyo, Ma'am Thea. Maraming salamat, Journey. Patunay ito na marami tayong katuwang at maraming sumusuporta sa implementasyon ng ating programa sa inyong rehiyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa Western Visayas. 3 SLP Association sa New Lucena, Iloilo, binigyan ng 1.5 million seed capital fund. Upang ibalita ang iba pang updates mula sa rehiyon, narito ang ulat ni Nicole Ann Eboho, Social Marketing Officer mula sa DSWD Field Office 6. Maayong adlaw mga ka-SLP. Ito ang nangunang balita sa SLP Western Visayas. 3 SLP Association sa New Lucena nabigyan ng 1.5 million pesos seed capital fund. Nagbigay ang DSWD Sustainable Livelihood Program ng 1.5 million pesos na tulong pangkabuhayan sa 3 asosasyon sa New Lucena, Iloilo. Sa ilalim ng Love for All Caravan, tumanggap ng 525,000 pesos bawat isa ang Wari-Wari, Dawis at Joel Oeste SLP Associations para sa kanilang mga proyekto gaya ng laundry shop at household essentials. Pinangunahan ito ni First Lady Lisa Marcos at DSWD officials. Bahagi rin ng naturang caravan ang tamang tulong sa tamang impormasyon o 3TI, kung saan hinikayat ng mga kawani ng DSWD ang mga lumahok sa Love for All na i-follow ang official na Facebook page ng DSWD upang makaiwas sa fake news. Samantala, SLP Association sa Western Visayas umabot sa 7 milyon ng kita ngayong Mayo. Umabot na sa 7 milyong piso ang kabuang benta ng mga Sustainable Livelihood Program Associations ngayong Mayo. Ito ay bunga ng aktibong market linkages na tumutulong sa mga miyembro na maibenta ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. At yan ang mga nangunang balita mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program Field Office 6. Ito si Nicole Ann Eboho para sa Binhi News. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Maraming salamat, Nicole. Patunay ito na marami na ang natulungan at matutulungan pa ng ating programa sa pagtataguyod ng kabuhayan at pagsisimula ng negosyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa Zamboanga Peninsula. SLP Zamboanga Isabela Provincial Cluster itinanghal bilang Best Support Office sa Regional Praise Awards ng DSWD Field Office 9. Para sa iba pang detalye ng mga isinagawang aktibidad sa Zamboanga Peninsula, balita'y hatid sa atin ni Hasmina Alfad, SLP Social Marketing Officer mula sa SLP Field Office 9. Magandang araw mga kabinhi. Ako po si Nina Alfad, ang Social Marketing Officer ng SLP Region 9 at ito ang Binhi News. Nakatanggap ang SLP ng 2 gantimpala mula sa DSWD Regional Praise Awards na ginanap sa katapusang selebrasyon ng anibersaryo ng DSWD
noong ika-26 ng Marso sa Astoria Regency, Zamboanga City. Itinanghal na Best Support Office ang SLP Zamboanga Isabela Provincial Cluster para sa kanilang malawak na pagkakasama sa iba't ibang ahensya para sa implementasyon ng mga proyekto ng SLP. Nakatanggap rin ng Special Award na Kaisa para sa Kapayapaan ang SLP Regional Monitoring and Evaluations Officer na si Elma Subramaniam para sa kanyang pangunguna sa implementasyon ng livelihood assistance para sa mga former violent extremists o FVEs sa probinsya ng Sulu noong 2023. 16 na Project Development Officers o PDO naman ang nakatanggap ng kanilang Loyalty Award para sa 10 taong serbisyo nila sa ahensya. Malugos na tinanggap ng pagbabago SLP Consumers Cooperative mula sa Barangay Monching, CI, Zamboanga, Sibugay ang tseke na nagkakahalaga ng 300,000 sa naganap na aktibidad na sa kooperatiba ay ni Solution Program noong ika-23 ng Enero sa Grand Astoria Hotel, Zamboanga City. Ang naturang SLPA na ngayon ay kooperatiba na ay nabuo noong 2019. Tinanghal sila ng Provincial Cooperative Office at ng Cooperative Development Authority o CDA bilang Most Outstanding Cooperative at Best Business Operations and Financial Management. Bukod sa pagpapalago ng kanilang negosyo, isa na ang pagbabago SLP Consumers Cooperative sa mga suppliers ng walang gutom program ng DSWD. Ako po muli si Mina Alfad, ang Social Marketing Officer ng SLP Rehiyon 9, nag-uulat para sa Binhi News. Maraming salamat, Haspina. Ang mga aktibidad sa inyong rehiyon ay patunay na kinikilala ng DSWD ang mga kawani nitong nagbibigay ng pagmamalasakit at serbisyong walang kapalit sa ating mga kababayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa updates mula sa DSWD Central Office. Rollout ng comprehensive training sa MC03 o SLP Omnibus Guidelines nasa huling bahagi na. Para sa mga aktibidad na isinagawa ng SLP National Program Management Office, balitay hatid sa ating ni Sandrex Pascasio, SLP Correspondent. Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Patuloy ang pagsasagawa ng SLP National Program Management Office ng comprehensive training para sa implementasyon ng Memorandum Circular No. 3 Series of 2025 o Omnibus Guidelines on the Implementation of SLP sa mga rehiyong nakatakdang isagawa ito ngayong buwan, kabilang ang Rehiyon 10, 12, CAR, Calabarzon, 5 at BARM. Layunin ng nasabing aktibidad na sanay ng mga field implementers sa mas pinabilis at pinaigting na implementasyon ng programa. Ilan sa highlights ng nasabing aktibidad ay ang pagbabahagi ng mga pinasimpleng tools at proseso upang mas mapabilis ang pagbibigay ng programang pangkabuhayan sa nakararaming Pilipino. Ibinahagi rin dito ang karagdagang capacity building activities, pag-update ng mga eligible program participants at karagdagang grants upang mas maging epektibo at sapat ang programang pangkabuhayan na ibinibigay ng SLP. Samantala, inilabas noong ika-16 ng Mayo ang mga semi-finalists ng Siebel Writing Contest kung saan tampok ang mga kwento ng kabuhayan at tagumpay ng mga kalahok ng SLP mula sa iba't ibang panig ng bansa, na isinulat ng mga Field Project Development Officers sa malikhaing paraan. Patuloy naman ang pagsusulat at pagpasa ng success stories ng ating mga Field PDOs para sa ikalawang cycle nito. Iaanunsyo sa 2025 SLP Gawad Sulong ang mga nagsipagwagi sa nasabing patimpalak. Bilang pagpapaigting sa sama-samang pagkatuto ng mga SLP staff sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagsasagawa ng SLP NPMO ng Sulong Dunon, kung saan tinalakay ang product management noong ika-27 ng Mayo via Zoom platform, na dinaluhan ng 264 SLP regional staff. Nasa mahigit 175 SLP staff naman ang lumahok sa ika-13 series ng Sulong Dunong session tungkol sa mobile photography na isinagawa noong ika-29 ng Mayo via Zoom platform. At iyan ang mga kaganapan sa SLP National Program Management Office. Ako si Sandrex Pascasio, nag-uulat. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Maraming salamat, Sandrex. At iyan ang mga balita mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Para sa iba pang balita mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP, abangan ang next episode ng Binhi News sa ika-27 araw ng Hunyo, alas 12 ng tanghali.
Huwag palampasin ang mga bagong impormasyon at update na hatid namin para sa inyo. Dahil sa DSWD SLP, hatid namin ang tamang impormasyon sa pinakamabilis na panahon. Muli, ako si Thea Arnesilia at ito ang Binhi News. Sulong kabuhayan tungo sa pag-iabong.